Amen. Wala po yung ating pastor ngayon at siya po ay nasa Ramos Mission natin for the 9th mission anniversary. But this afternoon ay meron po nakatalaga, just like this morning, meron nagbigay ng mensahe. Please all rise as I call on the pulpit, Brother Mackie. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Merry Christmas. Amen. Magbatian na tayo para maaga regaluhan. Merry Christmas. Amen. December 1. Pagpatak ng December, Christmas na agad. Hindi yan. Wala na yan. Pagpatak ng December, Christmas na agad. Huwag na natin antayin yung 25 or no. That is not, the date is not the reason. Christ is the reason. Amen. So ngayon pa lang ay magbatian na tayo ng Merry Christmas. Amen. Basta ako isa lang po ang pinapaniwalaan kong pinanganak ng December 25. Yan si Rica Angelica Garino. For short, Ikang. Yan ang legit na pinanganak ng December 25. Other than her, wala na pong iba. Alright? Okay, so ngayon pong gabi po na ito ay meron po tayong pag-uusapan na maganda mula po sa salita po ng Diyos at in line with this season. Amen. Are you ready to hear the word of God this evening? Amen. Alright, Ephesians chapter number 3. Ephesians chapter number 3. Buksan niyo po ang inyo po mga Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter number 3 in verse number 19. Ephesians chapter number 3 in verse number 19. Okay? Are you there? Amen. Ay, pag may Bible po kayo, buksan niyo po ang inyong Bibles. Yung mga nandito sa screen, para na po yan sa mga bulag. Hindi naman sa bulag. Para sa mga malalabo na yung mata. At of course, syempre yung mga nasa Google Meet po natin. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa mga nasa Google Meet. Magandang gabi sa mga nasa Facebook Live. At magandang gabi sa mga namattend sa 9th anniversary ng Ramos Tarlac. Okay. Ephesians chapter 3 in verse number 19. The Bible says, "And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God." Okay? Ito po ay isang napakagandang talata na napakagandang tandaan po natin sa panahon ng Kapaskuhan. Amen. Okay, now, this evening I would like to talk to you on the subject, the fullness of God. The fullness of God. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga anak po ninyo na naririto, O Diyos. Salamat po sa muli niyo pong pagsama po sa amin sa inyo pong bahay panambahan. Salamat, Panginoon, na hindi niyo po pinahintulutan ang dyablo na manaig, Panginoon. Kami po, Panginoon, ngayon ay nagsama-sama, Panginoon, dito po sa inyo pong tahanan. Kaya gayon pa man din, Panginoon, na nandito po kami, alam po namin na ang dyablo ay hindi po titigil na manggulo, Panginoon, sapagkat isa sa kanyang mga ayaw, Panginoon, ay pag-usapan kayo at yung meron pong matutunan ng inyong anak mula po sa inyong pong salita. Kaya, Panginoon, ano man po ang plano ng dyablo, huwag niyo po itong pahintulutan. Gapusin niyo po siya, O Diyos, and open our hearts and open our minds as we listen to your word and make us worthy, O God, to receive your word this evening, O God. Holy Spirit, this flow through me, make me a blessing, and please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, please be seated. Again, the fullness of God. Alam niyo po mga kapatid, one of the greatest topic pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay yung mas lalo pa po nating makilala kung sino ang Diyos. Every time we go to church, every time we read our Bible, the very purpose of it, lalo na po sa ating mga nag-aaral ng salita po ng Diyos, the primary purpose of it is not for us na magkaroon tayo ng bala kapag may nakapagdebate sa atin. Minsan yung iba excited mag-aral. Talaga namang pag sila ay natalo sa debate sa Facebook, handang-handa silang bawian kaya mag-i-enroll Mag-i-enroll sa Bible school And then after, bang, talagang para may balik. Po? Para meron ba sila yung tinatawag nating ganti na sinasabi nga nila. Pero alam niyo po mga kapatid, sa lahat po na nakikinig po ngayong gabi dito po sa ating pong pananambahan, the very purpose why we study God's Word is for us to know Him more. Okay? Is for us to know God more. Para mas lalo pa po nating makilala ang ating Diyos. Kaya nga nararapat lang naman mga kapatid, na bilang isang anak ng Diyos,
kilala natin ang Diyos. Amen? Bilang anak, dapat kilala mo kung sino ang ama mo. Sabi nga ni Sir Joe kaninang umaga, mahirap yung biglang may susulpot dyan, "Hi, Daddy." "Hi, Pa." "Hi, Tito Roy." Iba yung sir. Di ba? Mahirap, mga kapatid, kapag may biglang sumulpot dyan. Na ganyan ang tawag sa'yo. Bakit? Ikaw bilang isang anak, dapat kilala mo kung sino ang ama mo. Kilala mo kung sino yung tatay mo. Kilala mo kung sino yung magulang mo. Na tayo po bilang isang anak ng Diyos, nararapat lang naman natin makilala kung sino ang ating ama. Amen? Amen. At yan po ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. Kaya nga po sa tuwing na tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Diyos, yan po ang lagi nyo pong tatandaan. Kaya nga dapat hindi nawawala yung excitement. Hindi nawawala yung, "Ano ba yan? Wala na naman si pastor. Para na naman, sakto lang siguro yun." Alam nyo mga kapatid, pagdating sa mensahe ng Diyos, walang sakto. Because it's not about who is standing on the pulpit. It's about the Word of God that is being delivered to us. Kaya nga pinapanalangin po natin na bigyan tayo ng bukas na puso at bukas na kaisipan. Isipin nyo mga kapatid, pagod kayo, puyat kayo kagabi. Papasok kayo dito sa simbahan, pagpasok kayo dito sa simbahan, uuwi kayo nang hindi nyo natanggap ng buo ang mensahe ng Diyos. Sayang ang pinunta natin. Di ba? Pagdating nga sa mga sinihan, ewan ko, may nanonood pa ng sine sa inyo ngayon. O sa bahay na lang kayo nag-Netflix at Disney. Ewan ko, may pupunta pa sa mall. Pero pag kahit nga sa bahay mga kapatid, di ba? Pag maganda yung pinapanood mo, pag may nag-ingay dyan, ayaw mo nang may maingay eh. Ayaw mo nang may maingay, ayaw mo nang may magulo kang katabi kapag meron kang magandang pinapanood. "Hello, love." Again na, hindi na goodbye. Alam nyo yan, naku, pag yan ang pinanood, sinasabi ko sa'yo, huwag kayong manggugulo sa gilid. Diba? Alam natin yan na pag meron tayong maganda, grabe yung focus natin. Mga kapatid, let us put it pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Because as we study the Word of God, the more we will experience the fullness of God. Yung kabuuhan ng Diyos. Now, ngayon po ay unang araw ng buwan ng Disyembre. Ang bira, excited na yung Facebook, yung mga lugar na pwedeng puntahan, naka-reserve na agad. Alam nyo na kung sa date na ganito, sa Christmas break, sa ganito bakasyon, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Lahat yan naka-reserve na. Bakit? You want to take that full Christmas experience na tinatawag. Sabi ko nga, ilang taon pa lang tayo nagbabawi because 2020, hindi naman tayo naka-celebrate gaano. 2021, pigil pa rin. 2022, 2023, and 2024. Ngayon pa lang tayo nagbabawi-bawi pagdating sa celebration. And some of us wants to take that full Christmas experience together with our family. And as individual, having the gift that you really wanted this Christmas is one of the greatest experience. Di ba? Ng iyong buhay. Di ba? Halimbawa, ngayon, pag tinanong kita, Joshua, anong gusto mong regalo? Huwag ka na sumagot. Diba? Pag tinanong tayo kung ano yung gusto nating regalo, alam natin kaagad kung ano yung isasagot natin. At kapag nakuha natin yung regalo na yon, pambihira naman, limot pati pamilya. Talagang lahat ng yun yung pinaka-experience. Sasabihin pa natin, alam mo po, ang tagal kong pinanalangin itong regalo na to. Hindi ko ini-expect na isayo pala manggagaling ito. Di ba? Ganyan pa yung mga kataga natin. Bakit? Kasi yung matanggap mo, yung inaasam-asam mong regalo, ngayong Kapaskuhan, ibang klaseng experience yan. Ibang klaseng experience kapag nakuha mo yung gusto mong makuha. Pero alam niyo po ba mga kapatid, that the greatest experience that we have to experience this Christmas season is having that full experience with God. Alam niyo po mga kapatid, isa sa ating pagkakamali ay yung lahat na ng experience ngayong Christmas season ay gusto nating maranasan. Gusto nating pumunta sa gantong lugar, gusto nating magkaroon ng gantong klaseng bagay, gusto natin makasama ang mga gantong klaseng tao, pero nakakalimutan natin na meron tayong nakakalimutang experience na dapat nating ma-experience ngayong Christmas. Ano po yun?
the fullness of God. The fullness of God. That is why sometimes we wonder na bakit parang kulang pa din. Kahit alam mong naabot mo yung gusto mo nakuha mo yung regalong gusto mo ngayong Christmas season, nakuha mo yung experience na gusto mo ngayong Christmas season, pero bakit pag uwi mo, malungkot ka pa din? Bakit kapag uwi mo, hawak mo na yung isang bagay, hawak mo na yung isang bagay na gusto mong makamtan, 16 pa lang, 17 na ang iPhone mo. Ganun na. Diba? Yung Samsung mo, 3 tupi na. Ang bayis na. Lahat ng experience na yan, gusto mo, nakuha mo yung nag-iisang bagay na gusto mong makuha. Ngayong Christmas season, nakuha mo yan. Pero bakit kaya, pag uwi mo, malungkot ka pa rin? Diba? Bakit kaya pag uwi mo? Ito lang pala yun. Nga, Lukot ka, bira, ganyan pa kakapal Pag uwi mo, ganyan na lang di ba? Lahat nakuha mo, na-experience mo lahat. Halos nalibot mo ang Pilipinas sa loob ng 1 buwan. Halos napuntahan mo lahat ng pagbukas ng Christmas lights sa inyong syudad. Halos lahat yan na-experience mo, nakasama mo ang mga taong gusto mong makasama. Pero pag uwi mo, there's still emptiness within you. Di ba? There's still emptiness within you. Sabi ko nga yung makuha mo yung gusto mo ngayong Christmas season, it's one of your greatest experience in life. Pero pag uwi mo, there's still emptiness. Meron pa ring space. Because brethren, in this world, if you want to experience that full satisfaction, you need to put that experience of yours with God. Kung gusto mo ng full satisfaction sa ibabaw ng lupa na ito, yung experience mo, ilagay mo yan sa Diyos at wag sa mga bagay sa mundong ito. Bakit? Yung excitement na makuha mo yung bagay na gusto mo, it will last. Yung lugar na mapupuntahan mo, pag nandudong ka lang masaya. Pag uwi mo, tumingin ka sa cellphone mo, it's just a memory. Pag nakasama mo yung mga taong gusto mong makasama ngayong Pasko, after this season, pag wala na sila, it's just a normal day with you again. Pero pag kinasama mo ang Diyos, ang fullness ng Diyos sa panahon na ito, it will never be your past. It will never be just an ordinary experience, but you will experience the fullness of God. Yan mga kapatid, ang dapat po natin gawin. You will never find a full satisfaction on this world. Kaya nga again, kung gusto mo, ilagay mo yung experience mo, kasamahin mo ang Diyos. And when I say that you need to put that experience of yours with God, all I'm saying, brethren, is let yourself experience the fullness of God. Let yourself, ulitin ko po, let yourself experience the fullness of God. Kapatid, walang masama na maranasan mo ang lahat-lahat ngayong Pasko. Hindi po yan pinagbabawal sa Bible. Huwag ka lang iinom. Huwag ka lang magbibidyo, okay? Bawal yon. Kapatid, again, walang masama na maranasan mo ang lahat ng yan ngayong Pasko. Pero wag mo namang hayaan, kapatid, na lalampas ang panahon na ito na hindi ka man lang nagkakaroon ng experience sa Diyos. Diba? Just like tinan niyo po dito po sa ating pong text na ating pong binasa. Just like what our text says, Apostle Paul is speaking here to the Ephesians. Ano po ang gustong paratingin ni Apostle Paul on our text that we've just read? Paul wants us here, brethren. Ngayon ang kausap niya tayo as a reader of the book. Now, ang gusto pong maranasan ni Apostle Paul po dito, ang gusto niya po iparanas sa atin, Paul wants us here to experience the love of Christ in a way that goes beyond mere information. Ulitin po natin, yan po ang gustong mangyari ni Apostle Paul. Yung maranasan po natin, yung pagmamahal ng Panginoon in a way na more than just an information. For us to be filled with all the fullness of God. Kapatid, kaya nga kapatid, let us always put this in our mind that Christ is the main reason of this season.
Huwag na huwag niyo pong tatanggalin yan. Gaya na nabanggit po ni Sir Joe kanina sa preaching niya, this morning, Christ is the main star and not the co-star. Christ is the main star at hindi po siya co-star. Minsan tayo na-amaze tayo sa isang main star. Pero kapag gumawa na yon ng mga exhibitions, mas na-amaze tayo. Pero alam niyo po ba, hindi na yun ang co-star. Ang tawag na lang doon, double. Stuntman na lang yun. Yung kinakabili ba natin na tumatalon sa kabilang building na walang tali. Yung tumatalon dyan, hindi na sila yun. Kaya nga dalawa, minsan kapag nanonood ka ng palabas, sa dalawa na focus ang attention mo. Aabangan mo yung ka-excited na pagtalon at yung pag-act ng bida. Pero yung attention mo nasa dalawa. Pero ngayon pong season po na ito, kaya po ito ang ating pinag-uusapan, the fullness of God. Sapagkat wala po dapat sa atin na darating sa punto ng pagkakataon na lahat nga, sabi ko nga po, lahat na experience natin ngayong Kapaskuhan. Pero nakalimutan natin yung greatest experience of all, which is the experience of the fullness of God. Kaya nga po mga kapatid, let us not miss the message of Christmas with Christ in it so that we will be able rather to experience the fullness of God. Alam niyo po ba yan? Na kapag kinalimutan mo na ang rason ng Kapaskuhan ay si Kristo, hindi mo may experience ang kabuuhan ng Diyos. You will never experience the fullness of God. Kaya nga dito po sa ating pong talatang binasa, ang goal po natin dito, ang goal natin is maranasan natin yung buong pagka-Diyos ng Diyos. Ulitin ko po, yan ang pinakamagandang maranasan ng isang Kristiyano. Yung buong pagka-Diyos ng Diyos. Minsan ang nararanasan lang po natin ay yung part lang ng Diyos. Because we're just informed about God. Tingnan niyo po, magkaiba yung nainformahan ka lang at sa personal experience mo. Parang preaching po kanina. Isang naka-witness, isang nakarinig. Magkaiba po ng dating po yun. Pag sinabi niyo pong narinig mo lang, sabi nga ni Sir John, mag-iiba ka ng attitude mo towards that thing. Pero kapag na-witness mo, meron within you, deep inside within you, alam mo ang mensahe. Yan ang rason mga kapatid kung bakit paulit-ulit po nating binibigkas dito sa pulpito po na ito na hindi po dapat nating hayaan na mawala ang imahe ng Panginoon sa panahon po na ito. Bakit po? Dahil kapag nawala ang imahe ng Panginoon sa panahon na ito, mawawala rin ang mensahe ng panahon na ito. At kapag nawala ang mensahe ng panahon na ito, you will never, each and every one of us will never experience the fullness of God. Hindi natin, alam niyo po, I don't know about you mga kapatid, pero po sa gapunan sa akin, mas masaya nating mararanasan yung kabuuhan ng Diyos kasi mas lalo nating makikita yung buong kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo po, what is the message of Christmas? It's salvation. It's Christ, it's the Lord Christ na pumarito po sa atin. Nagsimula sa John 3:16 na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And He dwelling with us and call His name Emmanuel, which being interpreted, God with us. Sa mga imposibleng pagkakataon, pero pinakita ng Diyos na hindi yan imposible. Pwede niyong maranasan ang kabuuhan ko. Pwede po nating maranasan ang buong kapangyarihan ng Diyos. And it happened. It happened, mga kapatid. God is really with us. Emmanuel. Lahat yan, mga kapatid, by the message of the name and by our own personal experience. Pwede natin yan ang magsasabi na pwede po nating maranasan ang kabuuhan ng Diyos. The fullness of God. Kaya nga po siguraduhin natin ang pinakamagandang tandaan, kapatid. Siguraduhin po natin na anuman po ang mga bagay na ating inaasam-asam ngayon pong Kapaskuhan ay maging dahilan yan na magkaroon tayo ng experience ng fullness ng Diyos. Alam niyo po, kanina pinapakinggan ko si Sir Ryan. Sumunod ang testimony si Ma'am Genesis, tama po ba?
Isang pamilya na masayang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, pastil lang, tapos na usapan. Pares lang, tapos na usapan. Bakit? Ang mahalaga yung ngayong Kapaskuhan, ramdam mo ang experience mo ng kabuuan mo sa Diyos. Oh, nasa magandang lugar ka nga. Pataas-taas ka nga ng paa. Paugoy-ugoy ka nga sa duyan. Kasama mo nga yung mga, sabi mong, gusto mong makasama. You have the money. You are on the famous place sa ibabaw ng lupa na ito. Pero kung wala naman dyan ang kabuuan ng Diyos, aanuhin mo ang mga bagay na yan. Pupunta ka sa magandang lugar para ano? Para maramdaman ko naman yung Christmas breeze. Punta ka sa North Pole. Oh, para maramdaman mo naman yung lamig ng Pasko at hindi naman maging malamig ang Pasko. Di ba? Lahat ng yan gusto nating maranasan. Pero mga kapatid, bilang isang Kristiyano at anak ng Diyos, wala nang pinakamagandang maranasan at ma-experience ngayong Kapaskuhan, kundi ang kabuuan ng Diyos. I'm telling you, mapa-individual man, pamilya man yan, lahat ng magsiselebrate ng anak ng Diyos ngayong Pasko na ito, kung ang dala-dala mong experience ay kabuuan ng Diyos, hindi magiging malungkot ang iyong Pasko. Ikaw ang isa sa mga makakapagpatunay that Christmas is the reason why you and I are here right now. Hindi mo man makuha yung gusto mong regalo, ang pinakamaganda, yung makuha mo yung experience mo sa Diyos. Diba? Sabi ko nga po mga kapatid, ngayon pa lang, ang dami nang nagpaplano, saan ako pupunta? Tingnan niyo po yung iba, kakaplano, wala na ngayon. Hindi na nagsimba. Bakit? December 1, may opening. 5, 4, 3, 2, 1, bang! Christmas light malaki. Yun, puyat, hindi nakasama. Di ba? Pero tayo mga kapatid, anong experience? If I'm going to ask you, anong experience ang gusto nyo pong ma-experience ngayong Pasko? Ngayong Kapaskuhan? Di ba? Anong experience? Praise God, may sumasagot ng fullness of God. Ang maganda pa doon, tatay ang sumagot. Hindi ba napakaganda mga kapatid? Papangunahan ng mga tatay, experience the fullness of God. Sasagot ng nanay, bakit yan? Joke na. Sasagot ng nanay, the fullness of God. Sasagot ng anak, fullness ng Diyos. May gadget ba doon? May gala ba doon? No, kung sasagutin ng anak, the fullness of God. Buong pamilya mga kapatid. Pag tumingin ka dito, minsan sa mga pinapanood mo, yung mga naghahanda na ng mga artista, kung paano nila sasalubungin yung Pasko. Minsan, ang sama na ng tingin nyo sa magulang nyo, young people eh. Tingnan mo to, pwede naman pala eh. Ba't kaya hindi ganito gawin ng aking tatay? Hindi kaya ganito gawin ng aking nanay? Diba, minsan we are comparing. Pero mga kapatid, yung bit-bit mong experience, sila hanggang ganun lang eh. Ito, sa kanila yung design nila sa bahay, pag tinanggal na nila yon, malungkot na sila ulit. Ang Christmas season sa isang Kristiyano, kahit anong buwan kaya nating i-celebrate. That's the Christmas season to us. Bakit? Christmas season to us is not just about the gifts. Christmas season to us is not just about the date. It's not about the month. But it's all about our full experience with the fullness of God. Now, what is fullness? What is fullness, brethren? Fullness, it means the state of being filled to capacity. The state of being filled to capacity. Yung tipong walang kang maisisingit. Yung punong-puno, sabi nga natin sa salitang kolokyal. Sagad. Diba? Yung pinaka-peak marireach mo. Yung wala ka nang maipapasok. Bakit? Full capacity na. Isipin nyo mga kapatid, lahat tayo may ganyang experience sa Diyos. Full capacity of experience of the fullness of God. Ay wala kang maitatapat doon. Hindi mo kayang bayaran ng magandang regalo yon. Hindi mo kayang bayaran ng pera yon. Hindi mo kayang bayaran ng lugar yon. Bakit? Full capacity. Ang pumuno sa iyo ay kabuuhan ng Diyos. Tell me kung malulungkot ka pa.
this is the best time to check ourselves, brethren. Kasi kapapasok pa lang po ng December. Now, if I'm going to ask you a question tonight, are you really filled? Or are you already filled with God's fullness? Are you already filled with God's fullness? Tayo po ba ay puno na ng kabuuhan ng Diyos? Sabi ko nga po if we're going to be honest sa ating pong sarili, sometimes ang nai-experience lang po natin is part ng Diyos. Bakit? Kasi informed ka lang Pinanatili po natin yung ating sarili na informed lang tayo about sa kabuuhan, about sa Diyos. Pero kapag naranasan mo na merong Diyos, you will be filled with the fullness of God. Kapatid, may I remind you na wala pong pinakamagandang mangyari sa panahon po na ito, kundi yung tayo po ay mapuno ng kabuuhan ng Diyos. Kasi ang dapat po natin makita po dito, mga kapatid, is yung katotohanan na ang kailangan nating ma-experience sa panahon po na ito is yung fullness ng Diyos and not the fullness of our wants. Ulitin ko po. Okay? Ang dapat po nating tandaan at makita na katotohanan sa panahon po na ito bilang isang Kristiyano is yung tayo po ay mapuno ng kabuuhan ng Diyos. Na tayo po ay mapuno sa panahon po na ito ng fullness ng Diyos at hindi po ng fullness ng ating wants. Brethren, don't you ever forget that the fullness of our wants will never be compared to the fullness of God. Because the fullness of our wants won't make us full, but it will make us full. Ulitin po natin. You can never compare the fullness of God to the fullness of our wants. Bakit po? Because the fullness of our wants will only make us full. At hindi po full. Hindi buo. Gagawin lang po tayong mangmang. Ito nga po yan Ang nakakalungkot dyan, if we will chase after the fullness of our wants this Christmas season, magiging empty ka lang. Di mo ba? Na-realize po ba natin yon? Kaya nga sabi ko, there is still something na parang masabi mo, nandito naman, okay naman, natanggap ko, eto, ganyan, ganyan. Nilatag mo lahat, pinicturan mo, pinost mo, blessing, hashtag. Di ba? Pinicturan mo yan. Salamat ninong, salamat ninang. Lahat yan, hinilera mo, pinost mo. Sa lahat ng social media account mo, nilagay mo yan. But as you look to it, but parang empty pa rin ang pakiramdam. Because that's just the fullness of your wants. Yun lang yung gusto mo. Ang tanong, yan ba ang gusto ng Diyos? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, the fullness of our wants won't make us full, but it will make us full. Bakit po? Kapag nakuha mo na ang lahat ng yan ngayong Christmas season, sino kaya ang nakalimutan mo? Ano kaya ang nakalimutan mo? Tuwan-tuwa tayo. Again, don't get me wrong, ayoko pong palungkutin ang Pasko ninyo. Lahat tayo gusto nating ma-celebrate ang Kapaskuhan ng masaya. But let's do it in a biblical way. Sabi nga kanina sa ating Sunday school, para hindi tayo maging pagano, na pinapakita po ng Biblia sa atin po ngayon, pinapakita na bilang isang Kristiyano, iba tayo mag-celebrate ng Kapaskuhan. Masaya, pag sinabi nating masaya, masaya tayo. Bakit? Hindi lang kasi yung mga material na bagay ang dapat nating ma-experience, kundi ang dapat nating ma-experience ay ang kabuuhan ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo kanina, aanuhin mo ang mga experience na yan kung nakaligtaan mo naman ang experience mo sa Diyos. Sabi ko nga nung Wednesday, maganda mag-picture ngayong Christmas season, whole body. Kasi pag half body, alam na yun, sir, iba na yun. Iba na yun nandito sa baba. Pero pag nag-picture, maganda whole body. Bakit? Alam mo na hindi lang yung lugar ang pinapakita mo.
Alam mo na ang pinapakita mo na yung taong nasa magandang lugar ay meron ding magandang experience, hindi lang dahil sa lugar, kundi because may experience din siya sa Diyos. Di mo ba? Kaya nga sabi ko nga po mga kapatid, the fullness of our wants won't make us full, but it will make us full. But on the other hand, if we will take the fullness of God, anuman ang empty sa ating buhay, kayang-kayang punan niya ng Diyos. Kaya nga, di ba, merong mga nagtitestimony na kahit ganito ang nangyari, masaya pa rin sila. Bakit? Anong rason doon? Pera? Regalo? Araw? No. Those are not the reason. The reason is they are experienced the fullness of God. They already experienced the fullness of God. Alam niyo mga kapatid, kapag may gusto tayong maabot ngayong Kapaskuhan, January pa lang nakaplano na yan. Tama po ba? January pa lang nakaplano na yan eh. Bakit? Sa kadahilanan na gusto po talaga nating makuha. Pero tingnan niyo po, ilipat natin yan, yung ugali na yan, sa ugali po natin, na magawa po natin, na gagawin natin ang lahat para lang makuha natin ang kabuuhan ng Diyos. Di po ba napakaganda? Ngayon pa lang mga kapatid, ang dapat po natin gawin ay pinakita na po sa atin ang ating text. In the text that we've just read, nandiyan po nakalagay, kung paano po tayo mapupuno ng fullness ng Diyos. Tingnan niyo po, ang sabi po in verse number 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend, it means to understand, with all saints, what is the breadth, the length, the depth, and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all, not half, not 1/4, not 1/2 of it, but all the fullness of God. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin po ng praise po na yan? All the fullness of God. It means the totality of God's being. Now tell me mga kapatid, kung meron pang kayang daigin niya, kung meron pang kayang dumaig dyan, the totality of God's being. Yan ang mai-experience mo kapag nakita mo, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos that passeth knowledge. Sabi ko nga po, kaya half lang minsan. Because we're just informed about God's love. What is the message of Christmas again? What is the message of Christmas again? Salvation. What is the message of salvation? God's love towards mankind. It's all about love. It's all about the love of Christ, mga kapatid. Sabi nga, pwede niya namang labanan eh. Pwede namang hindi siya yung maging kabayaran ng ating kasalanan. But He chose to be here. Not my will, but thy will be done. Yan po ang mga passage na magpapakita po sa atin ng pagmamahal ni Kristo po sa atin. Because mga kapatid, don't you ever forget that there is nothing in this world ang magiging kadahilanan na masasabi po natin na ito ang dahilan bakit ko naranasan ang kabuuhan ng Diyos. No! Wala kang makikita sa ibabaw ng lupa na ito. Because ladies and gentlemen, tonight, only being rooted and grounded and by understanding the breadth, the length, the depth, and the height of the love of Christ, there you will be filled with the fullness of God. Kapatid, I don't know if you get it, brethren. Kapag naintindihan mo yung lawak, yung haba, yung lalim, at taas ng pagmamahal ng Panginoon, mararanasan mo ang kabuuhan ng Diyos. Ang tanong, mga kapatid, may nakasukat na ba? May nakaalam na ba ng lawak? May nakaalam na ba ng taas? May nakaalam na ba ng lalim?
May nakaalam na ba ng lahat ng mga yan na sinabi sa Biblia? Kapatid, wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, yan ang magandang regalo. Kasi yan ay pagpapakita na ang pagmamahal ng Diyos, ang kabuuan ng Diyos ay walang hangganan. Now tell me kung tatalo ba yan sa malakas na alon na experience mo ngayong Pasko? Yung makapunta ka sa isang lugar na todo ginaw ka na. Yung makapunta ka sa isang lugar na ang sarap ipang profile picture. Tatalunin ba niyan ang isang experience mo ng kabuuan sa Diyos nang wala pang nakakaalam kung gaano kataas, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak? Pero hanggat mga kapatid, hindi mo na nalalaman ang mga bagay na yan, you will never experience the fullness of God this Christmas season. Let us not forget, brethren, that we should always aim to experience the fullness of God and not the fullness of this world. Fullness of God, mga kapatid. Tingnan niyo po. That ye may be able to comprehend, to understand, with all the saints, what is the breadth, the length, and the depth, and the height. Yung lalim, yung lawak, yung haba, yung lalim, at yung taas. Kaya nga mga kapatid, ito po yung magsasabi kanina doon sa sinasabi ko, that in this world, you will never find satisfaction. Bakit? Alam mo kung hanggang kailan ka sa lugar na maganda na yun eh. Ilan lang ang bakasyon mo? O 24, 25, dinama yung 26, 27, balik opisina ka na eh. O sumunod niyan, after Christmas break, mga estudyante, may pasok na ulit. Eh kung ang pangit pa ng record mo na itong first sem, di ka umabot sa Bible notes. Di ba? Alam mo eh, pupunta ka sa lugar na yan. Alam mo pag alis mo sa lugar na yan, wala na. Memories na lang yun. Makahawa ka man ng limpak-limpak na pera ngayon. Pag uwi mo, same thing ba? Kinabukasan, same thing pa rin ba? Same amount? No. Sabi nga ng ating mahal na pastor, itabi mo man yan o sa gastusin mo, ubos yan. Di ba? Ma-experience mo ang lahat ng yan. Sa ibabaw ng lupa na ito, ma-experience mo lahat yan ngayong season. Lahat yan may hangganan. Bakit? Alam mo kung nasa ng katapusan yan eh. Pero yung meron kang isang experience na hindi mo alam paano matatapos. Sabi nila, kamatayan? No. To be absent from the body is to be present with the Lord. Paano matatapos ang kabuuan ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Eh paano kaya ngayon kung may experience nga ngayong season na ito? Na hindi mo alam kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kataas yung experience na yan. Hindi po ba na mas higit na mas mai-enjoy natin ang season na ito kung yan ang bit-bit nating experience? The fullness of God. Sabi ko nga po, kaya nga ngayong season, wala namang masama na ma-experience mo ang lahat ng yan. Walang masama na ma-experience mo na makapunta ka sa isang lugar. There's nothing wrong with that. Makasama mo pamilya mo, there's nothing wrong with that. Yung makuha mo yung regalong gusto mo, walang masama dyan. Pero lahat ng yan, tandaan nyo po mga kapatid, it's just a temporary experience. Ang habulin mo yung eternal experience. Alin po yun? The fullness of God. If we will be honest, ilan po sa atin ang naka-experience ng kabuuan ng Diyos last year, December? Ilan po sa atin ang nakita ang buong kapangyarihan ng Diyos last year, December? Ilan sa atin ang naka-experience ng mga bagay na yan? Minsan yan pa yung nagtulak sa atin nang masabi natin, bitin ang Pasko ko. Di ba? Ang pait ng Pasko ko. Dapat kasi, huwag mong samahan ng ampalaya. Oh. Ang salad, walang gano'n. Di ba? Ilan sa atin ang nakapagtulak na magsabi ng gano'n, na parang hindi kumpleto ang Kapaskuhan. Pero ngayon, mga kapatid, let's grab that opportunity to experience the fullness of God. Remember that this Christmas season, kapatid, handa na ang dyablo para sa iyo.
Handa na ang dyablo para sa atin. That is why tonight, let us make up our mind and make a commitment that we will aim to experience the fullness of God. Handa na po ang dyablo, mga kapatid. Kung kayo nagplano ahead of this season, mas ahead pa sa atin ang dyablo. Mas ahead pa. Alam ng dyablo kung paano niya tayo papahinain ngayong Christmas season. Alam ng dyablo kung anong experience ang ibibigay niya po sa atin para hindi po natin ma-enjoy ang dapat na ma-enjoy po natin ngayong Kapaskuhan. Kaya nga po, mga kapatid, tingnan niyo po ang blessing natin. As far as this church is concerned, hindi lang kasi pwedeng ilabas eh. Pero some of you na nakapunta ng Tarlac, kami nga dito, picture lang nakita, naluha na kami. Sa ganda ng lugar na po na yun, mga kapatid. Sa ganda ng lugar ngayon na meron tayo doon. It's for us. Yaan ang kasama sa experience ng kabuuhan ng Diyos sa ating pong buhay. Yung meron kang matanggap na blessing na hindi mo ma-imagine kung paano mo natanggap. Diba? Kaya nga sabi nga ng ating mahal na pastor hindi mo alam kung saan ka pupuntang lugar ngayong Pasko, may lugar na nakahanda para sa'yo. Hindi mo alam kung saan mo dadalhin ang pamilya mo kasi halos lahat ngayon may bayad na. Well, may isang lugar na transpo lang ang babayaran nyo. Wala talagang sumagot. Diba? May isang lugar na nakahanda para sa pamilya nyo. Yung tipong makakapag-enjoy kayo because it's your own place. Yan ang blessing, kapatid. Kapag iba ang experience, kapag ang na-experience mo, yung fullness ng Diyos. Kapatid, yung fullness ng mundo na ito at yung fullness ng ating wants, it's just a skin deep. Pagkatapos yan, sabi ko nga, wala na. Pagkatapos mo pumunta sa lugar na yun, pag uwi mo, wala na. Pagod ka pa. Malungkot ka pa. Bakit? Pagod ka eh. Pero yung pag-uwi ka galing Ramos, Tarlac, mag-share ka ng testimony dito. Hindi lang sa testimony mo tatapusin, pati sa area program mo, kasama. Yung usapan is tuloy-tuloy. Bakit? Masaya ka eh. Masaya ka. Bakit? Anong experience ang meron ka doon? It's about the place? Is it about the people around you? No. It's because you experience the fullness of God. Kaya nga po ngayon pong Christmas season po na ito, the choice is yours. This is the message from God's Word. This is not my opinion, mga kapatid. Sabi ko nga po sa aking asawa, yung experience natin ngayong December, gawin natin mas solid. Ibahin natin ang experience. Iba yung experience natin last December. Ibahin din natin yung experience natin ngayong December. Bakit po? Kasi mga kapatid, kung hanggang ganun lang tayo, wala eh. Hanggang sa ibabaw lang ng lupa na ito ang experience natin, wala tayong mapapala. Malungkot, there's still emptiness. Pero kung gusto mong matatapos ang season na ito ng buong-buo ka, try to experience the fullness of God. Experience the fullness of God. Kaya nga sabi ko nga po you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Satan is coming to town. Oh yeah, I'm telling you, kapatid. Konting scroll lang, makakalimutan mo ang Ramos Tarlac. Konting scroll lang, makakalimutan mo ang fellowship with the brethren during Christmas season. Konting ganto lang, baka makalimutan mong may ministry ka sa simbahan. Because that's the fullness of your wants and not the fullness of God. But this Christmas season, the greatest experience that we can experience, mga kapatid, is to experience the fullness of God. Huwag mo lang kakalimutan that the message of this Christmas season is all about the love of Christ which passeth knowledge. Paano mo maintindihan yan? Pag sinubukan mong intindihan yan, you will miss the fullness of God. But just try to experience it. Experience the fullness of God. At magkita-kita tayo kapag nag-testimony ka na dito sa harap. Iba ang testimony
kapag may natanggap ka lang na regalo at iba rin ang testimony kapag ang natanggap mo ay yung kabuuan ng Diyos. Kapatid, this Christmas season, mabilis lang to. Sabi nga si Sir Rudy Bay, narinig ko kanina sa Mesol, sumisigaw siya, nasa CR ako eh. Ano ba yan? Bukas, ados na. Ang bilis lang naman, totoo naman mga kapatid. Bukas, December 2 na. And so on and so forth, mga kapatid. Later on, you will find out, itong Merry Christmas, linggo lang ang bibilangin mo, Happy New Year na to. Happy New Year na ito. Sunod yan, Happy Valentine's na. Diba? Sunod yan, Happy Birthday na kung may birthday ka ng mga ilang buwan. Sunod na ulit yan, Merry Christmas ulit. Pero lumipas man ang panahon na ito, kapatid, ang usapan, di ba? Di ba minsan pag tinatanong tayo, anong experience mo noong nakaraang taon? Ano kaya masasabi natin? Ano kaya masasabi natin? Yung experience ko noong nakaraang taon, pambihira naman talaga. Si brother ganito, nirigaluhan ako ng ganitong bagay. Relo, ang tatak, relax. Relax. Yan tatak. Kulay green and silver din eh. Oh, di ba? Yun ang niregalo sa akin. Hindi ko ma-imagine na riregaluhan niya ako doon. Di ba? Pag tinignan mo mga kapatid, anong experience ang makikwento mo? Masasabi mo kaya na, nakaraang taon, tinatanong mo ako, boy, I'm telling you, that Christmas season is a lot different from other Christmas season. Bakit? Ano natanggap mong regalo? Marami akong natanggap na regalo. Pero higit sa lahat, the experience that I have experienced is a lot different this time because I already experienced my greatest experience this Christmas season, and that is to experience the fullness of God. Kapatid, that's our goal. That should be our goal ngayon pong season po na ito. Hindi pwedeng malungkot at walang malungkot na Pasko sa isang anak ng Diyos. Bakit po? Dahil ang daladala natin ay ang experience natin ng kabuuhan ng ating Diyos. Tayo po'y magsitayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for allowing us to hear your word and to allowing us, O God, to know na ang dapat po namin ma-experience is your fullness, O God. Forgive us, O God, for sometimes tiningnan po namin ang mababa ang bagay po na ito. But thank you for your church, for your wisdom, for your word, na nagbahagi, Panginoon, na pwede pa rin po namin ma-experience ang inyo pong kabuuhan ngayon pong panahon po na ito. Salamat po, Diyos. Kayo po ang patuloy po na kumausap sa inyo pong mga anak.
Tayo po'y manalangin. Bow your heads. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, for the message. Maraming salamat sa paggamit niyo kay Brother Mackie, Lord. Preaching on experiencing the fullness of God. This morning, Heavenly Father, napakinggan po namin mensahe, The Star of the Season by Brother Jao. Oh, Lord God, look at your people tonight, Father. Families, individuals, kneeling, bowing before you, Lord, praying to you. Hear their prayers, Lord. At maraming salamat, dakilang Ama, sa buong araw na panambahan at pagpapaalala sa amin that indeed, Lord, you are the reason for the season. Tunay nga po, Panginoon, that Christmas will be nothing without Christ. Salamat sa pagpapaalala, Panginoon, on the first day of the month of December, morning and afternoon messages reminding us, wag kami madala, Panginoon, with the way the world celebrates Christmas. Instead, Father God, that we would look at the star of the season. We would look at the complete experience of knowing your fullness, Lord God. Oh, maraming salamat, dakilang Ama, for sending revival on the month of December. Naway, Panginoon, ang mga mensaheng ito ang mag-set ng aming direksyon, ng aming intention on how we intend to celebrate the month of December. Thank you, Heavenly Father. We love you, Lord God. Keep us all safe, bless the fellowship for tonight. Kayo rin po, Panginoon, mag-ingat sa aming pastor sa kanyang preaching, sa kanyang biyahe galing Tarlac. Make him a blessing, Lord, sa Ramos Mission. Thank you for your faithfulness, Lord, for 9 years. We love you, Heavenly Father. Keep us all safe. Cleanse us, Lord, from all of our sins. All this I ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Great message. Amen.